Higit 40,000 sako ng smuggled na bigas ang libreng pinamigay sa Zamboanga sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Pumasa naman daw sa quality control ang bigas bago ito pinamigay. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Umaga pa lang mahaba na ang pila sa NFA warehouse sa Zamboanga City. Dito nakaimbak ang 42,000 sako ng bigas na ipinamahagi ng DSWD ngayong araw sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga benepisyaryo sina Fauzia at Jul, parehong mga magulang na hindi alam kung paano didiskartihan ang makabutas bulsang presyo ng bigas. Mahirap talaga, sir, kasi umabot na ng 60 or 65 peso ngayon ang rice kada kilo. Dati nagsasaing kami ng bawat buong araw ng 3 kilos. Pero ngayon 2 kilo na lang, hirap. Kasi bibili kami ng mga kamote para hisasabay lang namin para maano lang ang bigas. 4,000 benepisyaryo ang nabahagian sa Zamboanga City at Zamboanga Sibugay. Ang selection po natin ng ating... Ako ito kasi sigurado marami na namang magkokomentong hindi maganda dito. I understand. But again, I will bring you back doon sa sinabi ni Pablo doon sa New Testament. Sabi nga ni Pablo, 'di ba, nung tinanong siya, ano masasabi mo doon sa mga ibang nagtuturo ng gospel na ang motibo ay hindi maganda? Ang sabi niya, I don't care about the motive as long as naipipreach yung gospel. The same thing with this. Hindi ko man gusto o ako man ay hindi bumoto kay Pangulong Marcos, gayunpaman, tama itong sa tingin kong ginawa niyan to. Bakit to? Kasi lawakan natin yung perspective natin. Kaya nagmamahal ang bigas, 2 bagay yan, smuggler at mga hoarder. Ano ibig sabihin ng hoarder? Okay, hindi ho ito yung hoarder taker. Pag sinabi mong hoarder, yung meron sila, legal silang kumukuha at bumibili ng bigas mula sa mga magsasaka, pero hino-hold nila. Gets niyo? Hino-hold nila para tumaas ang presyo ng bigas. Ika nga magkaroon ng artificial shortage. Ganon itong mga ilang greedy na mga negosyante. Gawain na po yan mula noon pa. Panahon pa ni Kopong-Kopong, gawain na po yan. Okay? So, ano ang solusyon sa mga ganyan? Sa tingin ko, isa ito sa tamang solusyon. Yung mga nahuhuli, kasi ito yun nahuli ang bigas na yan ipamigay. Bakit kanyo? Kasi simple lang. Hulihin nila, mag-grade sila na mag-grade. Which is trabaho yan ng BOC, Customs, yung BOC, at ng trabaho din ng BIR. Bakit kanyo? Kasi remember, dokumentado lahat yan. Ang pagbili mo, bilang negosyante, bibili ka ng bigas. Alam nyo ba may lisensya ang pagbili ng bigas at pagbebenta nito? Hindi ito madaling gawin. Lisensyado, lahat po yan may papel. So alam ng BIR kung sino ang bumili ng sobrang daming bigas. At lalong alam ng customs kung sino ang nag-import ng maraming bigas. So sila ang nakakaalam kung saan nila i-raid at kung sino-sino ang nag-hoard. So pag hinord nila yan, alam nyo dapat nilang gawin, hulihin. Pag huli, ipamigay sa tao. Kaya tama itong ginawa na to. Bakit? Pag ipinamigay mo sa tao yan, yung mga lintik na hoarder, hindi na nila i-hoard yung bigas. Oo, this is a, masasabihin ng iba dyan, may nabasa ako, sasabihin ng iba dyan, this is a band-aid solution. Yes, correct, tama kayo dyan. Pero at the same time, this is a solution para hindi na mag-hoard ang mga negosyante. As long as, combination yan, ulitin ko hindi lang pamimigay ang sagot. Ang combination yan, paghuli, pag-raid ng mga greedy na smuggler at mga hoarder. Kasi dalawa yan Ang smuggler, sila yung kumukuha ng mga illegal. Ang mga hoarder naman, legal nilang na-purchase pero pinipigilan lang nila
sa bodega para magkaroon ng shortage. Alam naman natin, law of supply and demand, pag kulang ang supply, magmamahal. So ang gawin dapat ng gobyerno, i-raid nila ng i-raid lahat ng mga ganyan. Tapos ipamigay nila. Maniwala ka sa akin, pag ginawa nila, pinagpatuloy ito ni Marcos, babagsak ang presyo ng bigas. Bakit? Pinamimigay mo na yung bigas na hinuhuli mo sa kanila eh. Dapat ganun na maging resulta nito. Gets ninyo? Again, this is just a first step. The first step is correct. Dapat merong continuity yan. Raid uli bukas. Pagka-raid, ipamigay. Pagka-raid, ipamigay. Tingnan mo yung mga hoarder, bigla nilang ilalabas yung bigas nila. Pinamimigay na yung bigas namin ha. Kesa sa kumita kami, pinamimigay na yung bigas eh. Gets ninyo? Alam mo kung bakit? May kilala kasi akong mga ganyan. Hindi hoarder ha. May kilala akong mga negosyante ng bigas. Kahit to sila, napatas silang makipaglaban, naiinis sila doon sa mga nag-hoard. Hindi tama kasi yung mga nag-hoard eh. Dahil ito mga kakilala ko, mga patriotic na mga negosyante ng bigas. At sila, tumutubo naman tayo eh. Huwag naman tayo masyadong greedy. Huwag naman tayo yung masyadong tumubo ka na eh. Alam mo yun, huwag ka naman masyadong, naghihirap na mga Pilipino. Kawawa naman yung mga Pilipino. Kaya tama, ulitin ko, raid, huli, ipamigay. Paulit-ulit lang gawin yon. Raid, huli, ipamigay. O, kunin, ipamigay. Kunin, ipamigay. Ipupusta ko sa inyo, wala in 6 months babagsak ang presyo ng bigas kung gagawin nila yon. Bakit? Yung mga hoarder, maiinis na. Walang niyang buhay ano. Hinuhuli kami. Tapos, ipinamimigay lang. Lalabas na lang namin. Beneficiaries na makakatanggap dito ay ang ating mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries na nasa level 1 at level 2 na well-being. So kapag sinasabi po nating level 1, sila po yung mga nasa survival po na level, at yung mga level 2 naman po sila po yung nasa subsistence na level of well-being. Sila po yung talagang identified as poor at may tendency pa po na mas maghirap. Pag-amin ng DSWD, smuggled ang mga ipinamahaging bigas na nasabat ng mga otoridad nitong Mayo. Ayan, tama yan. Yung mga smuggled, ipamigay nyo ng ipamigay. Huwag nyo dalhin saan. Ako mas gusto ko yung idea na yan kesa dalhin doon sa yung bilihan nila. Ano ba yung murang bilihan nila? Mas gusto ko yung ipinamimigay. At imbes na masayang, naging donasyon ito ng Bureau of Customs sa DSWD. Tiniyak naman sana gawin talaga ng customs yan. ng customs na pumasa sa quality control ang mga bigas bago ipinamahagi. Paglilinaw ng BOC at NFA, dumaan na sa pagsusuri ang mga Yung kadiwa, wag na ibenta sa kadiwa. smuggled na bigas na ito. Sa katunayan, labeled na as safe for consumption o ligtas na itong kainin. Binigyan rin nila tayo ng pagkakataon upang siyasatin ang kalidad ng bigas na ito. Okay? Alam mo, in fairness, sabi ko nga sa inyo dito sa channel natin ito, pag may nakikita tayong maganda, huwag naman na tayong naging negative, di ba? Huwag tayong iwasan natin maging Attorney Libayan, yung toxic. Hindi tayo ganun, pasensya na. Kung kayo naghahanap lang ng negative para lang makabanat na makabanat, hindi ho style ni Banat ba yun? Tayo po pag may magandang nakikita sa gobyerno, atin pong pupurihin yan. Okay? Kasi hindi naman ako nandito para manita lang ng manita. Parang tangang katulad niya.